Ito ang kaharian ng Fiore. Ang neutral na bansang may bilang na 17 milyon na populasyon. Ang mundo na puno ng mahika. Binibili at binebenta ang mahika rito araw-araw. Mahalaga ang tungkulin nito sa buhay ng mga taga rito. Ginagawang propesyon ng mga taga rito ang kanilang taglay na kapangyarihan. Ang mga tao ko'y kilala bilang mga salamangkero. Nagmula sila sa iba't ibang guild na gumagawa ng kanya-kanyang misyon para sa kanilang komisyon. Maraming bilang ng guild ang meron sa bansa. Sa isang partikular na syudad ay merong isang kilalang guild kung saan isinilang ang mga taong gumawa ng alamat at mga isisilang pa lang para ipagpatuloy ang nasimula. Ang pangalan ng guild, Fairy Tail. Where you going? 光全部集めて君の明日照らすよ Oh yeah 聞こえてんのかこの声は Oh yeah 枯れたって叫ぶから Oh yeah 聞こえるまで君の心がSay goodbye. Ang nakaraan sa Fairy Tail. Anong klase yung taong tinutukoy yung Fire Dragon? Hindi ako sanay. Ha? Naloko niya ako! Ganito ang isang tunay na salamangkero mula sa Fairy Tail. Parang sobra naman to! Sumama ka sa akin. Ito ang Magic Council sa Ira. May ginawa na namang kaguluhan ng mga taga-Fairy Tail sa pagkakataong ito. Kalahati ng buong daungan ang winasak nila. Pasaway talaga sila. Kahit ganun sila, ang totoo niyan, medyo gusto ko rin ng mga salamangkero sa Fairy Tail. Mukhang marami mga pasaway ang nandun. Pero marami rin magagaling na salamangkero nang galing duli. Sa tingin ko, magkakasama na ang mga mababait sa hindi. Pabayaan na lang natin sila. Kung mawawala ang mga tulad nila sa mundo, hindi na magiging masaya ang mangyayari. Maligayang pagdating sa Fairy Tail! Fire Dragon, Monkey at Bull! Nandito na ulit kami! Aba, balita ko, gumawa ka na naman ng gulo. Muntik mo na masira mo. Itigil mo nga yan! Sinungaling yung Becky Salamander! Hindi yung totoo! Ano ba balay ko ron? Kinuwento lang naman sa akin yun ng mga tao nakarinig din ng balita. Ano bang problema mo? Gusto mong masaktan, ha? Katsu, pinahos ka lang kung pakalalahanin na Wow naman! Hindi ako makapaniwala. Nandito na talaga ako sa Fairy Tail. Hulaan ko. Nakabalik na rin po si Natsu sa Fairy Tail, ano? Ang lalaking ito ay si Grateful Buster. Masipag at matyaga siyang salamangkero pero mahilig nga lang siya maghubad ng mga damit niya. Tapusin na natin ang laban natin, Natsu! Gray, wala ka na namang t-shirt. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ang babaeng ito ay si Kana Alberon. Siya ang pinakamalakas uminom sa lahat sa buong Fairy Tail. Ito na nga bang sinasabi ko kung bakit wala akong magustuhan sa mga lalaki rito? Maglawan na tayo ngayon dito! Sige, pero magsuot ka ng damit! Ano bang kaguluhan na nangyayari dito? Mga mahihina naman kayo. Ang lalaking ito ay si Elfman. Lagi niyang solusyon sa problema ang kamao niya. Isa siyang maskuladong salamangkero. Kung tunay kang lalaki, halika, kalabanin mo ako! Gusto niya lagi ng away. Huwag kang makialam sa amin! Ganun naman yun! Hey miss,
Ang gulo-gulo nila, no? Ang lalaking ito ay si Loki. Isa siya sa mga salamangkero na gusto maging boyfriend ng maraming babae. Sobra na sila. Hintayin niyo ako, aayusin ko lang ang gulong to para sa inyo. Mag-ingat ka! Tanggal siya sa listahan ko. Ano ba nangyayari sa lugar na to? May natitira pa bang matinong salamangkero dito? Hello? Sino ka? Oh? Si Mira Jane! Ang ganda niya! Ang babaeng ito ay si Mira Jane. Maliban sa pagiging salamangkero, isa rin siyang modelo sa weekly magazine. At kapag may oras, nagtatrabaho siya rito sa Fairy Tail. Sigurado kang okay lang ang nangyayari? Wala kang dapat alalahanin. Normal lang ang mga ganito rito. Teka. Ah! Natutuwa ako sa mga nangyayari. Naku, hindi maaari, Mira Jane! Ibalik mo sa akin yung shorts ko ngayon din! Excuse me, miss. Pwede ako makisuyo sa'yo tungkol sa... Ginugulo ka ba ng bastos at manhid na lalaki ngayon, miss? Gumagamit ng kamaon tunay na lalaki! Huwag kang humarang dyan! Ang ingay talaga ng mga nasa paligid ko. Hindi ako makainom ng maayos. Hindi ko na to kaya. Ako nang mag-aayos nito rito. Ginagalit mo ako talaga! Mga pasaway talaga kayo. Tingnan natin kung sinong matibay! Gagamitin nila na sabay-sabay? Hindi ito maganda. Itigil niyong lahat ang walang kwentang kaguluhan na to! May higante! Hindi ko na malaya na dumating na pala kayo, Master. Ano raw, Master? Mukhang natakot silang lahat sa lakas ko! Mukhang ako na ang panalo! Aray! Ano? Merong bagong sasali sa atin? Papa! Sandali! Tanggap ka na sa amin? Teka lang, kayo ang Guildmaster ng Fairy Tail? Tama ka na sinabi mo, siya ang Fairy Tail Guildmaster. Ang pangalan niya ay Makarov. Nabalitaan kong nanggulo na naman kayo mga pasaway kayo. Tignan niyo kung gaano karami ang hawak kong memo na pinadala ng council sa akin. At lahat puro reklamo sa mga salamangkero. Ang Council, organisasyong namamahala sa lahat ng mga guild ng salamangkero. Magaling lang kayong lahat pagdating sa kalokohan, painitin ang ulo ng council sa akin. Para sa akin. Wala akong pakialam sa mga reklamo ng council. Makinig kayo. Ang mahika ay kapangyarihang walang layunin pero ginawa yan na may dahilan. Hindi yan walang kwentang kakayahan o abilidad. Kombinasyon yan ng espiritong dumadaloy sa atin at espiritong dumadaloy sa buong kapaligiran. Ang mahika ay nabubuo rin sa pisikal na anyo. Bilang mga salamangkero, kinakailangan natin ng malakas na pag-iisip at konsentrasyon at dapat kasama ang buong kaluluwa. Hindi tayo maaari magpa-apekto ng dahil sa minamatyagan tayo ng mga nasa posisyon. Hindi tayo dapat matakot sa mga hangal na council na yon at maniwala kayo sa daan na gusto nyo tahakin. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tunay na salamangkero ng Fairy Tail! Ayos! Tapos? Ayan. Dahil may seal ka na, ibig sabihin, miyembro ka na ng Fairy Tail. Natsu, tingnan mo to. Opisyal na miyembro na ako ng Fairy Tail. Ang galing, hindi ba? Edi mabuti. Masaya ako para sa'yo, Luigi. Ako sa Lucy! Yan ang request board. Maaaring mamili ang mga salamangkero ng gusto nilang maging misyon mula sa mga hindi mabilang na anunsyong nakapaskil. Pumili tayo ng misyon na may malaking bayad. 160,000 basta lang mahuli ang mga magnanakaw na to? Kunin natin yan. Hindi pa ba bumabalik ang papa ko? Ang kulit mo talaga, Romeo. Bakit hindi ka na lang magtiwala sa papa mo? Hintayin mo na lang siya sa bahay niya. Pero Master, 3 araw na po siyang hindi bumabalik. 1 linggo na po mula nung umalis siya ng bahay. Kumuha siya ng misyon sa bundok ng Hakobe kung hindi ako nagkakamali. Hindi ganun kalayo ang bundok na yon. Bakit hindi niyo hanapin ang papa ko? Baka nakakalimutan mo sa lamangkerong papa mo.
Walang sino mang salamangkero mula sa guild na ito ang hindi niya kayang alagaan ang sarili niya sa sitwasyong kinakaharap niya. Umuwi ka na at uminom ka ng gatas! Wala kayong kwenta! Ang hirap ng sitwasyon niya. Alam kong masakit magsalita si Master, pero ang totoo, nag-aalala rin siya. Ah? Hoy! Teka, Natsu! Bakit sinira mo tong board? Master, hindi niyo talaga siya pipigilan sa binabalak niya. Hindi ako maaari magkamali. Hanapin niya si Mako para iligtas. Pinapakita lang niyang isip bata pa rin siya. Sa tingin ko, sasama ang loob ni Mako dahil pupuntahan siya ni Natsu para tulungan sa misyon. Sila lang ang makakapagdesisyon kung anong gusto nilang gawin. Hayaan natin sila. Ano kayang gagawin ni Natsu? Parang katulad din kasi ni Natsu si Romeo. Ha? May nangyari din kasing ganito kay Natsu. Lahat ng salamangkero sa fairy tale may kanya-kanyang dinadalang problema. Mula sa personal na karanasan, pwedeng sakit, o paghihirap. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Masama ba? Sa tingin ko mukhang malaki ang problema mo pagdating sa kahit anong klaseng sasakyan. Nakakaawa ka naman, Natsu. Anong ibig mo sabihin? Wala akong ibig sabihin. Katulad ng ama ni Natsu, bigla na lang siyang nawala at hindi na bumalik. Ha? Hindi talaga siya ang tunay na ama ni Natsu, siya lang ang nagpalaki sa kanya. Isa yung tunay na dragon! Ano? Isang tunay na dragon? Kinalaki talaga si Natsu ng isang totoong dragon? Nakita nung dragon na yun si Natsu sa gubat nung bata pa siya. Yung dragon na yun ang naging guro niya at nagturo sa kanyang gumamit ng mahika. Pero isang araw, nagising si Natsu at hinanap yung dragon pero hindi na niya nakita. Alam ko na, siya ba si Ignil? Tama ka. Umaasa pa rin si Natsu na makikita niya si Ignil balang araw. Hindi ba iba talaga si Natsu? Ano sa tingin mo? Nandito na tayo? Huminto tayo! Pasensya na kayo, pero hanggang dito ko na lang kayo may ihahatid. Nasaan lugar naman tayo? Teka, anong lugar to? Nilalamig ako. Alam kong summer ngayon kaya dapat mainit pero bakit bumabagyo ng yelo rito sa bundok? Yan kasi ang nipis ng suot mong damit. Hindi rin naman makapal ang suot mong damit Pahiram ako ng kumot na nasa likod mo. Ano ba yan? Ang daldal niya talaga. Oo nga. Alam ko na. Gate of the clock! Magbukas ka! Horologium! Wow! Isang orasan! Ang astig naman yan! Ano? Hindi kita marinig! Ang sabi niya mas gusto niya sa loob dahil mas mainit sa pakiramdam. Bakit sumama ka pa rito? Tinatanong niya kung anong misyon ang kinuha ni Mako dahil dito pa niya napili sa malamig na lugar. Hindi ko alam pero sumama ka pa rin. May huhulihin siyang uri ng halimaw, isang balkan. Natsu, sandali lang. Sabi niya gusto niyang umuwi. Sabihin mo sa kanya pwede na siyang umuwi. Oo nga! Makaw! Nandito ka ba? Makaw! Isang uri ng balkan! Saan ka pupunta? Kumusta magandang binibini? Nakakapagsalita yung balkan. Walang pakialam si Lucy basta iligtas mo siya pero dahan-dahan ka lang. Sa tuktok ng bundok Hakobe, Bakit mo nangyari sa akin to? Anong problema ng unggoy? Kakaibang ginagawa niya. Yan na sinabi ni Lucy. Baboy! Teka! Horologium, nasan ka? Bakit bigla kang nawala? Basta ang oras. Good luck sa'yo. Baka pwede habaan pa ang oras! Hoy, unggoy! Ma- Ibalik mo sa akin si Makaw ngayon din! Hindi ko
siya maintindihan. Kung bakit kasi nagpapasikat pa siya papasok na nga lang. Hoy, ikaw, Unggoy! Sabihin mo kung nasaan si Macau! Alam ko mahirap pero intindihin mo. Nandito ako para kay Macau. Ituro mo kung nasaan siya. Isang lalaki? Tama ka. Saan mo siya tinatago? Sigurado ka bang tinatago ng balkan na yan si Macau? Ah? Naintindihan niya. Saan? Ay! Unggoy! Natsu! Hindi ko kailangan ng lalaki. Ang gusto ko mga babae. Naku, hindi niya kakayaning mabuhay mula sa pagkahulog na yon. Natsu! Babae! 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 Humanda ka sa aking unggoy ka. Sobra na ang ginagawa mo. Gate of the Golden Bull! Magbukas ka! Taurus! Bako? Siya si Taurus, ang pinakamalakas sa lahat ng celestial spirit ko na pwede kong tawagin gamit ang mahika ko. Kumusta ka na, Lucy? Matagal ko nang hinahanga ng maganda mong katawan. Iba ka, hindi ka pa rin nagbabago. Ay, nakalimutan ko may ugali ka rin nga pala. Huwag mong pagpantasan ng babae ko! Ha? Babae mo? Hindi ko hahayang hawakan mong babaeng yan! Taurus! Handa na ako! Mabilis siya! Hindi naman yata makatarong ka ng ginawa Bakit mo. siya? Lucy, hindi lang ba siya ang nag-iisang halimaw dito? Laso, ang hina mo talaga! Celestial spirit ko siya! Yung unggoy. Hindi, yung baka! Teka, paano ka nakaligtas sa ganung kataas na hulog? Si Happy ang may gawa. Salamat, kaibigan. Basta ikaw! Nagkakasakit ka kapag bumabiyahe pero wala kang problema kay Happy. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi naman klase ng sasakyan si Happy ah. Partner ko siya. Ang sama mo. Pasensya, hindi yun ang ibig ko sabihin sa sinabi ko. Ay, babae ko yan! Makinig kang mabuti. Lahat ng miyembro ng Fairy Tail, magkakaibigan at magkakakampi. Sina Tagda at Mira. At kahit sina Gray at Elfman. Sina Happy at Lucy. Mga kaibigan ko sila. Kaya naman, isasama ko si Mako pagbalik ko sa gate namin! Walang laban ng mga yan sa apoy ko! Ako hindi! Amas yun ni Taurus! Nako, ang Lucy-Lucy ko. Naloko na! Aray! Gumising ka, Taurus! Kailangan mo mawala para mawala rin ang axe na armas mo! Tinutunaw niya yung axe gamit ang init ng katawan! Tama! Tingnan natin kung kaya mong harangan to! Eto na ako! Fire Dragon's Iron Fist! Nagawa mo! Hindi ba dapat tatanungin mo yung unggoy kung saan niya tinago si Macau? Naku, hindi ko na natanong. Sa tingin ko, napalakas ang ginawa mo sa kanya. Huh? Anong nangyayari rito? Makaw! Ha? Siya yan? Ibig sabihin siya yung kinalaban mong pangit na unggoy kanina? Sinaniban siguro ng balga ng katawan ni Macau. Ano? Sinaniban? Naisipan niyang gamitin ang katawan ng iba. Ang mga balga ng uri ng nilalang na kayang sumanib sa katawan ng iba, lalo na sa katawan ng mga tao. Mukhang nagkaroon ng matinding laban si Macau at yung Balkan bago siya sinaniban. Makaw! Naririnig mo ako? Huwag ka mamamatay! Hinihintay ka ng anak mo! Imulat mo ang mata mo! Natsu, Nagising ka rin! nakakaya ko. 19 na mga Balkan lang ang natalo ko. Tapos nasaniban ako ng pang-20 Balkan.
Hindi ako makapaniwala. Kainis, nahihiya ako magpakita kay Romeo. Bakit naman? 19 na astig na balik ka na natalo mo. Hindi maaari. Ibig sabihin marami pang ganong unggoy dito. At mag-isa lang siya sa misyon. Umuwi na tayo. Hinihintay ka na ni Romeo. Ang galing nila. Hindi ko kayang pantayan ang lakas nila. Ba't biglang naging ganyan ang mukha mo, Lucy? Natatakot ako sa'yo! Huwag mo akong pakialaman, kakalbuhin kita! Hindi naman magaling yung mga salamangkero sa fairy tale eh. Mga duwag sila at walang ibang ginawa kundi maglasing lang. Mas gugustuhin ko maging kabalyero paglaki ko. Mga naglalasing lang sila, hindi ba? Tama ako? Papa, hindi ba kayo pwedeng maghanap ng ibang trabaho? Ayoko na umiinom lang kayo. Sige! Romeo! Huh? Ah! Papa! Papa! Patawarin niyo po ako! Patawad, pinagkalala kita. Okay lang po! Anak naman ako na isang salamangkero! Sa susunod na asahan ka nila, ito sabihin mo. Kaya ba ng papa niyo na talunin ang 19 na halimo na magkakasunod, ha? Kuya Natsu! Happy! Maraming salamat! Walang anuman! Ikaw din po! Maraming salamat, Ate Lucy! Salamat po! Fourth of July. Maaraw pero umulan tapos umaraw na naman. Maaaring puno ng kakaiba at baliw ng mga salamangkero ang fairy tale. Pero masaya sila at malambot ang puso. Mababait pa. Ako rin, baka gustuhin ko rin maging salamangkero pagtanda ko. Siguro gusto ko nga. Gusto ko ang guild na to!